Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng kabutihan na aming pong nararanasan. Pagpalain po ninyo kami ngayong araw na ito. Then we ask for your Holy Spirit to be upon each and every home, Lord, na kasama namin na makikinig ng inyong mensahe ngayon. We ask all these things through the mighty name of Jesus. Glory and praise to the name of our God. Praise the name of Jesus, the Son of the Most High God. We give you glory, blessing, and honor. Holy is your name. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise. My allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion, go to serve the man who died upon that tree. Only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Revealer, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise. My allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion, go to serve the man who died upon that tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only the King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Revealer, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. I give my praise to you, Jesus, only you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Revealer, Rewarder. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer,
Diyos ng kataas-taasan, walang kapantay, walang katulad, salamat sa pag-ibig nyo na nananatili sa amin sa tuwi-tuwi na at saan mang dako, saan man kami maparoon, ang ngalan nyo ay nais namin laging purihin. Salamat sa piling ninyo, Panginoon, dahil kami nakakaranas ng kapahingahan ng aming mga spirito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo pagharian ang aming puso't isipan. Nawa ang pagpuri, pagsamba at pasalamat lamang ang maituon namin sa inyo sapagkat kayo ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Purihin ang Panginoong Yesus. O Diyos, sa kabutihan niyo, ako'y naririto upang magpuri sa inyo. O Diyos, sa kabanalan niyo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Kayo lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa inyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti niyo. O Diyos, sa kabutihan niyo, ako'y naririto upang magpuri sa inyo. O Diyos, sa kabanalan niyo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Kayo lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa inyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti niyo. Kayo lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa inyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti niyo. Magtatapat sa inyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti niyo. O Diyos, kay buti niyo. O Diyos, kay buti niyo. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is.
Jesus, the Son of the Most High God, we give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name. Bakit may mga hindi magkasundo-sundo sa buhay kahit na magkakapatid na lumaki sa isang bahay, kumain ng parehong pagkain? Mga mag-asawa na ang tagal-tagal na magkasama, hindi pa magkasundo ng mga pananaw sa buhay, ng mga paninindigan. Bakit? Pati sa mga religions, kanya-kanya ng mga paninindigan at bangay-bangayan. Ang ating pag-aaral ngayon, at i-apply nyo agad sa inyong mga buhay kung meron kayong mga kakaibang karanasan sa kapwa, sa kasama na magkakaiba kayo ng pananaw, kanya-kanyang realities. Yan ang ating pag-aaralan sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Numbers 22:21-35 ang ating babasahin, puta-putake, putol-putol, kasi i-discuss natin ng installment. 21. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak kasama ang dalawa niyang utusan. Isang lumang kwento na babalikan natin. Ang background, itong si Balaam ay binabayaran ni Balak para isumpa niya ang mga people of Israel na ayaw naman ng Diyos na mangyari, pero sumama pa rin si Balaam nung siya ay ipinasundo nitong si Balak. May dalawang kasama na mga utusan. So ang lakad na ito was against God's will. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. So the angel of the Lord stood on the way. God was opposing Balaam's travel. At pag sinasabi dito sa Old Testament yung angel of God, hindi mo maintindihan kung angel sent by God or a God mismo in angelic form. In any case, yun ang ating i-consider when we say anghel ni Yahweh. So God was opposing Balaam's travel, very, very obviously, because the angel of the Lord stood in the way to oppose that travel. Balaam was riding on his donkey, and his two servants were with him. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kakaiba ang nangyari sa kwentong ito. Yung anghel na humaharang sa kanilang paglalakbay ang nakakita yung donkey. Only the donkey, the mode of transportation, sees the opposing angel of the Lord. Balaam and the two others, the two servants, do not see the angel of God. So makikita natin dito na localized, minimize ang involvement ng angel, ang nakakakita lang ay yung donkey. At dahil tumigil ang donkey at umiiwas dito sa anghel na nakaharang, Balaam beat it to get it back on the road. So clueless itong among nakasakay, iniiwas siya sa sakuna at sa tiyak na panganib nitong kanyang sinasakyang asno, ay pinagpapalupa niya ang asno dahil umiiwas. Unseeing, ignorant Balaam beats the donkey to get it back on the track. And Balaam hurts his protector, his savior. Balaam insists on his own way. Kahit pa nga, dapat nakaramdam na siya na may pumipigil sa kanya kasi yung anghel mismo ay nakita nga nung donkey and the donkey was trying to avoid getting in the way of the angel. The donkey and Balaam have different but simultaneous realities. Yan ang sinasabi natin kanya-kanyang reality. Umiiwas yung donkey kasi nakikita niya yung nakaharang na anghel na may hawak na tabak. Ito namang si amo niya, si Balaam, gustong ipagpatuloy yung biyahe nila at pinapalo pa niya yung donkey na tumitigil at umiiwas na ituloy ang biyaheng ito. Kasi hindi naman niya kita yung panganib. Magkaiba ng nakikita ang dalawang ito, bagamat nakaharap sila sa isang direksyon at nasa isang maliit na lugar na kinilalagyan nila yung pinagkaiba ng kanilang nakikita. Interestingly, sa quantum physics, sinasabi dyan, if there are two or more observers, the state of the particle will be different for different observers. Kanya-kanya ng estado yung particle kung may kanya-kanyang observers.
One particle can have more than one outcome or state. In other words, facts can actually be subjective and reality will be different depending on who observes. Yan ang sinasabi ng quantum physics na ngayon ay kitang-kita nating nagaganap sa kwentong ito. Dalawang pananaw, dalawa ang nakikita, magkaiba sila ng realidad. Now, sa buhay natin, unseeing people could beat those that see, could hurt their protectors or their saviors. Pag kami mga taong bulag, maaaring saktan pa nila yung nakakakita na nag-iiwas sa kanila sa panganib. Ganyan yung mga asawa na pinipigil ng kanyang kabiyak, na kitang-kita ng kabiyak na patungo sa panganib, ayaw papigil, nagagalit pa. Ganyan-ganyan yung mga anak na pinipigil ng magulang, na dahil sa edad ng magulang at karanasan, alam na tinatahak na landas ng anak ay patungo sa kapahamakan, magagalit pa yung anak at sasaktan yung magulang in many different ways. Ganyan din ang mga mamamayan. Kung hindi nila nauunawaan ang ginagawa ng kanilang mga pinuno at sila iniiwas sa panganib, nagagalit pa sila. Magkakaiba kasi ng pananaw, magkakaiba ng nakikita. Luke 13:34-35. Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent you. Sabi ni Jesus, how often I have longed to gather your children together, as the hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. So dito kinakausap ni Jesus ang Israel na sila pa ang pumapatay sa mga propetang ipinapadala ng Diyos. And of course, sila nga ang pumatay kay Jesus na talagang the ultimate prophet na padala ng Diyos kasi iba ang kanilang pananaw, iba ang kanilang gustong makita. So yung mga may kaliwanagan, yung nakakakita, sinasaktan nila o pinapatay pa nga because they were unwilling to hear. Sabi ni Jesus, look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Dapat ganun ang attitude natin pag merong matalino, pag merong marunong, merong kaliwanagan, merong mensahe mula sa Diyos na magpapadali sa ating buhay, magliligtas sa kapahamakan, magtuturo ng kaliwanagan. Dapat sasabihin natin, blessed is he comes in the name of the Lord. Or blessed is her, she comes in the name of the Lord. Pero ang mga tao, ipinagpipilitan ang kanilang mga pananaw, ang kanilang sariling kabulagan, at ang kanilang makikitid na mga pag-iisip. Dapat nga, we celebrate those that see truth and make others see it. Napaka-pinagpala naman na isang pamilya, isang community, isang lugar, isang bayan, ang humanidad, kung merong mga taong matatalas ang pananaw. Nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. At dahil sa linaw ng kanilang pagkakakita at pagkaunawa, ay naipapakita rin nila at naipapaunawa sa iba in ways of teaching, by teaching, yung kanilang nalalaman. Hindi naman lahat halimbawa nakakakita ng magagandang choreographies. Yun lang gifted with dance. Pero pag itinuro na nila yung nakikita nila sa kanilang balintataw, itinuro nila sa dancers, and the dancers have the skill to obey the choreographer, na ipapakita ng choreographer sa ibang tao yung movement na dati na niyang nakita pa sa kanyang isip. Pero ngayon, through the tool, the dancer, what the choreographer sees only in his head is now seen by everybody on stage. Ganon din ang mga kompositor. Yung nadidinig nila mga himig sa kanilang isip, sa kanilang guni-guni. Kung magaling sila, ay naililipat nila sa notes. Tapos, pag kami nakabasa ng notes na yun at tinugtog ito, lahat ng mundo ngayon na hindi nadidinig yung tugtog na yung gifted musician and composer lang ang nakakarinig sa kanyang isip, maririnig na ng lahat. Ganon din ang pintor. Makakakita ka ng empty canvas, pero yung pintor, buo na sa isip niya kung ano yung nakadrawing doon na isang babaeng kumakagat ng ubas, halimbawa, o ng atis, o ng pipino. Pero hindi pa natin kita yon. Canvas lang na walang laman ang nakikita natin. Pero sa husay ng pintor, na yung nasa isip niya ay ilipat niya sa canvas dahil may skills siya to draw. Marunong siya ng perspective, marunong siya ng color, marunong siya ng shading. Nakikita na natin ngayon yung dating siya lang ang nakakakita. Ganon din ang mga propeta.
Ganon din ang mga hinihirang ng Diyos na makakita ng mga malalalim, matataas, malalawak na mga katotohanan. Yung hindi nakikita ng ordinaryong tao, pagka naunawa at nakita noong propeta, noong gifted, noong pinagkalooban ng Diyos, sa kanyang maliwanag na pagkakaalam nito, pagkakaunawa, pagkakagagap, at sa maliwanag niyang paglilipat ng karunungan ito sa pamamagitan ng pagtuturo, sa paggagamit ng mga salita, ng mga illustration, ng lifestyle, and then makikita na rin ng karamihan yung spiritual wisdom na kung sila lang on their own, di naman nila makikita. God has gifted humanity with such priests. Ano bang ginagawa ng priest? Di ba namamagitan mula sa taas at sa baba? Kaya maraming mga religious images, lagi ang kamay, dalawa nakaganyan. Yung isa nakababa, yung isa nakataas. Kasi yung nakataas, nakakonect siya sa heaven. Yung baba, nakakonect siya sa tao, sa lupa. Ibig sabihin, siya ay isang priest, isang dinadaluyan ng spiritual blessing. Ganun yung representation ng maraming nakikita nating religious images. Now, yung teacher, yung prophet, ganun din. May connection siya sa taas. Nakakakonekta yung kanyang diwa na hindi nakokonektahan ng karaniwang tao. Pero dahil sa ibinigay din sa kanya na gift, not only of seeing, but also in gift in making people see through his or her skill in communication, na ipapaunawa din niya sa iba yung mga gift. At sabi ni Jesus, kayo, Israel, pinapatay niyo yung mga ganyan. Regalo sa inyo ng Diyos sa mga propeta, pero pinapatay niyo. Dapat, sabi gano'n, hindi niyo na ako makakaulayaw hanggang hindi kayo handang sabihin that blessed is he who comes in the name of the Lord. So, anong nangyari dito sa magamong ito? Magkaiba sila ng nakikita, so magkaiba sila ng gustong gawin. Pero dahil may kapangyarihan itong si Balaam, pinapalo niya ang donkey, so the donkey, napilitan ng donkey na magpatuloy. Torn between two realities and two worlds. May realiting siya ang nakakakita at may realiting nakikita ng kanyang amo. Pero nagamit ang kapangyarihan ng bulag, so hinampas yung nakakakita. Sa pagpapatuloy, ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. So nung una maluwag ang daan, tumayo lamang yung anghel sa kanilang dadaanan, lumihis ang donkey. Dahil lumilihis ang donkey, pinili ng anghel ngayon na tumayo sa isang makitid na daraanan na merong pader sa isang gilid at ubasan, puro halaman sa isang gilid. So, makitid na ang pwedeng pagpilian ng dadaanan. Tumayo doon ang anghel. Anong lesson ito? Heaven narrows down and limits Balaam's chances at proceeding and extended to us people's chances at proceeding. Pagka hindi ka nakinig sa unang babala na maluwag pa lang at may mga marami pang choices, kinikitira ng langit ang lalakaran mo para makontean ka at mabawasan ang mga choices para mapilitan kang sumunod. At yun ang ginawa ng anghel, tumayo siya sa pagitan ng pader at ng mga halamanan na makapal, wala nang pupuntahan yung donkey. Sa quantum physics, sabi, all possible futures are happening all at once. Observation collapses it to just one possible future. When a certain future collapses, it will have a determined chain of events following it. A1 leads to A2, etc. B1 leads to B2, etc. So maraming choices ang buhay. Halimbawa, ang isang estudyante, marami siyang choices kung ano ang pupuntahan niyang kurso. Pag pinili niya yung A1, natural lang, susunod na step niya noon sa next semester, A2, then A3, then A4, then A5, hanggang matapos niya yung course. Yun naman pumili ng ibang kurso, nasa B1 siya, then B2, then B3. Hindi pwedeng nasa A1 ka, lilipat ka sa B2. Ang tawag doon, mga nag-shift. Kaya nasasayang ang oras, nasasayang ang panahon, magsisimula na naman sila sa zero. Ganon din sa buhay at ganon din ang sinasabi ng quantum physics. Maraming choices ang buhay, pero pag meron kang isang tinahak na choice, tuloy-tuloy yon sa isang set of choices na automatic result ng una mong choice. Kaya dapat mamili tayong mabuti bago humakbang. Ngayon, sa pagpapatuloy ng kwento, when the donkey saw the angel of the Lord
It pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it. Nang makita ng asno, ang anghel, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Imagine that. May pader sa kaliwa, mahabang pader. Sa kanan naman, ubasan, siksik ng halaman, di ka rin pwedeng pumunta. Ang anghel tumayo doon sa gitna. Ang ginawa naman itong kawawang asno na patuloy na hinahampas itong kanyang amo para tumuloy, nagsiksik siya sa pader kasi kung hindi yun, ang anghel ang mababangga niya eh. Sa pagsiksik niya, natural ang kaliwang paa nitong kanyang pasahero nabangga at nagasgas at naipit sa pader. Seeing the danger, the donkey tries to keep Balaam and itself away from danger. Even if Balaam could get hurt in the process. Pero di ba mabuti nang maggasgas ang iyong binti, tamaan ng bato ang iyong tuhod, kaysa tagain ka ng anghel? Kaya lang hindi naman niya alam na may anghel na tataga sa kanya. Kaya yung naging better choice ng donkey na ito para sa kanya, yung less hurt and pain, minasama pa niya. Parang parents yan to their children. Or parang the solicitous seeing for the blind people. Ipinipili ka na nila yung less harmful for you para hindi ka mapunta sa more harmful. Pero dahil bulag ka, nagagalit ka pa. Samantalang pinili nila yung less harmful. Halimbawa, isang anak na hibang sa isang pag-ibig na alam ng magulang na disaster ang pupuntahan pag natuloy. Kasi syempre marunong na silang manuri ng tao. Tingnan mo pa lang eh. Pag may nanliligaw sa anak mo, nakaupo pa lang doon sa sopa, alam mo na kung walang kinabukasan ng anak mo, kung bisita ka sa bahay mo, nakahuyaya doon, halos tumihaya at gumulong doon sa sala. Walang, alam mo nang, tamad to. Lagi na lang nakaslouch. At saka bisita pa lang siya dito, masyado lang at ease. So, may mga parameters para matingnan mo yung character. Although hindi naman 100% correct, yung parameters na yan. Pero 99% correct. So, pagka nakita ng ganon, pwede kang anak na palayuin ang magulang, papuntahin ka muna sa probinsya, kung baliw na baliw ka, itira ka sa tiyo mo sa malayo, etc. At walang cellphone, walang internet. Ay, nasasaktan ka nun, magagalit ka. Pero hindi mo alam, iniiwas ka sa mas malaking panganib. At ganyan ang ginagawa nitong donkey sa kanyang among si Balaam. O anong nangyari sa pagpapatuloy na ating pagbabasa? Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Pinagmamalasakitan na nga siya, pinalo pa niya. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. So pinalo, so nakakailihis pa rin ng konti. Meron pa rin konting space. Now the angel of the Lord leaves no room for Balaam's further advance. Ganyan ang Diyos sa buhay natin. Pag ang tigas ng ulo natin, binabawasan yung choices. Pero pag ang tigas pa rin, halos wala ka na talagang choice. Papipilitan ka na. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Nung wala nang choice itong si donkey, wala na siyang pupuntahan left or right, humiga na lang. That's the safest place. Kesa sagasaan niya yung anghel at tagain sila. Dahil hindi nga nakikita ni Balaam ang anghel, muli niyang pinalo ang asno. The seeing donkey takes the only option left. Lie down. That is to stop moving forward. But Balaam hurts the donkey once more. The more the seeing tries to save the unseeing, the more the stubborn blind hurt their Savior. Ngunit, pinagsalita ni Yahweh ang asno sa wakas. Itinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? First, the Lord opened the donkey's eyes only. It could and should have been enough kung nakiramdam lang sana si Balaam. Pero kulang pa yung mata lamang. Binuksan na rin pati bibig. Makikita nyo na kung nakinig lang sana tong si Balaam sa simula pa lang, tama na dapat Yung bumalik na sila, wala nang lecture, wala nang paluan. Pero ang pilit, so ngayon, dumating na sa ganito, humantong na sa ganito. Those with open eyes, those who see, are also given the gift of speech, as we have seen. Ipinakita sa iyo ng Diyos ang katotohanan, bibigyan ka rin niya ng bibig para magsalita.
lalo't matigas ang ulo noong hindi pa makuha sa pakiramdam. Kailangan pa talagang turuan clearly, may kasamang gift of speech, yung gift of seeing. And all of that para mailipat sa mga bulag at sa mga bingi yung katotohanan na dapat nilang marinig. It should be profitable for the unseeing to hear those that see and to see through those that see. Malaking biyaya sa atin pag merong marunong na nagtuturo sa atin, merong maalam, merong may karanasan, merong may edad, merong spiritual discernment, kasi tayo ang makikinabang sa kaliwanagan nila. Now, the donkey did not know na siya lang ang nakakakita. At least, that's what we see from the verses. Hindi naman sinabi sa atin ng verses na alam ng donkey na siya lang eh. So, nagtataka rin siya. Bakit siya pinapalo? Bakit siya pinaparusahan samantalang maganda ang ginagawa niya? Pero patuloy pa rin siya naging matapat na donkey hanggang sa kaduluduluhan na lang na hindi na siya pwedeng hindi kumibo. Kasi buhay at kamatayan na talaga yung nakalaan doon, yung nakataya. Those that see could be oblivious to the blindness of others. Pwedeng, dahil nakakakita ka, hindi ka aware na bulag yung iba. Sinabi ni Balaam sa asno, "Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita." Lucas talking. Iniiwan siya ng asno sa tabak. Pero siya, kung siya ang may tabak, tatagain niya yung asno. The unseeing could be so set in their own vision, could be more destructive if only they could. Ganon yung mga hindi nakakakita, yung mga bulag. Sobra silang decided na sila ang tama, sila ang nakakakita. At kung sakasakali lang na may mas makapangyarihan pa sila, mas makakapanakit pa sila yung mga bulag na yan. Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ang iyong asno? At sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginagawa ko ba ito sa'yo?" "Hindi," sagot ni Balaam. So the donkey appeals to history, to track record of faithfulness and correctness. Yung mga Balaam dyan, dapat i-apply ito. No? Apply this to parents, to guardians, to teachers, to leaders. Kung ang track record ng inyong boss, ng inyong employer, ng inyong manager, ng inyong magulang, ng inyong elder, ng inyong advisor, ay maganda, mabuti, puro mabuti ang ginagawa nila sa inyo, pag dumating yung punto na parang hindi kayo nagagandahan, nasasaktan kayo sa ginagawa niya, isaalang-alang niya yung nakaraan. Isipin yung, hindi naman siya talaga masama sa akin, mabuti naman siya. So, ba't ganito siya? Siguro may dahilan. So, dapat tayong mag-isip ng dahilan. Bigyan natin ng space sa utak natin. Hindi yung ipagpipilitan lang natin ang ating gusto at papaluin natin, parurusahan natin yung kay tagal-tagal ng mga loyal sa atin. Dapat tayong mag-isip, loyal naman to, ang tagal-tagal na, mabait to. Bakit na kaya nagkakaganyan? Huwag lang tayong magpabulag sa kagustuhan nating mag-proceed sa gusto nating gawin. Tayo ay makiramdam. Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Sa wakas, Balaam is made to see. Balaam gets off the donkey, stops his advance, bows low, humbles himself, falls face down, and surrenders totally. Nung makita niya yung anghel, kinilabutan siya na siya pala kaninang-kanina pa pinagmumuntik-muntikan ng mataga. Sa wakas, lumagay siya sa tamang dapat niyang kalagyan. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, "Bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan." So, ang linaw-linaw ng anghel, sabi niya, palo ka ng palo sa donkey mo, siya nga nagliligtas sa'yo. Kung talagang hindi pa siya lumihis at hindi siya tumigil, tatagain kita. Pero siya, hindi ko tatagain kasi ikaw naman yung guilty at hindi siya. Why beat the donkey that sees, that serves you well, that defers to the angel of the Lord, that saves you? I-apply natin yan agad sa buhay natin, mga kapatid. Sino
o sino-sino ang mga donkey sa buhay natin na mas nakakakita, mas malinaw ang isip, mas may concern sa atin, at kahit na pinaparusahan natin, pinapahirapan, tinitikis, ay patuloy pa rin nagmamalasakit sa atin. I-apply agad yan. Sino? Dapat nyo yan mahalin, dapat nyo alagaan, hindi paluin at hindi natin gawa ng masama. Insisting on blindness, on ungodly enterprise, on cruelty to one's helper and savior could lead to death or to many forms of death. Sino ang mga anghel na nag-iiwas sa atin sa kamatayan? Sino ang mga anghel na nag-iiwas sa atin sa kapahamakan? Sino ang mga donkey na nakakakita ng pinupuntahan nating danger at tayo iniiwas kahit tayo magalusan, kahit tayo masaktan ng konti, kasi naman tayo mamatay? Sino ang mga donkey dyan na pinaparusahan natin, pinapagalitan, pinapalo natin, samantalang iniiwas na nga tayo sa kamatayan? O, in smaller terms, iniiwas tayo sa mga sakuna, kasama ba natin sa bahay, kasama natin sa trabaho, pero tayo pa itong nagagalit, samantalang may concern na nga sila sa atin. Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned. Sa wakas, na-realize niya. But to sin here doesn't always have to mean to commit a moral mistake. Because to sin means I have missed the point. I have missed the mark. The Hebrew word kata means to fail or to miss the target. And this is where the word sin comes from. Yung tinranslate. Yung kasalanan, sa Tagalog, sala, hindi ibig sabihin laging gumagawa ka ng masama o mali. Ibig sabihin lang, naghulang ka. Tulad ng sa Laguna o sa Quezon na Tagalog, pag sinabing, ay, sumala, ibig sabihin, hindi mo na-shoot yung bola, sumala, pero hindi ka naman masama. Yung meron kang tina-target, hindi tumama, ay, sala. So, hindi ka naman mali. Ibig sabihin lang, hindi mo na-hit, hindi mo na bullseye. At yun yung kasalanan na madalas ay ginagamit sa Bible na word. Hindi ibig sabihin gumagawa ka ng napakamali o napakarumi. Hindi mo lang na-hit yung target. Kinapos ka. At sabi ni Balaam, nagkasala ako. Seeing, light, enlightenment, liwanag, kaliwanagan, that is all important. Kasi pagka hindi ka naliliwanagan, hindi ka nakakakita, magkakasala ka. You will miss the point. You will miss your target. So sabi niya, I did not realize you were standing in the road to oppose me. Now, if you are displeased, I will go back. Academic naman, sasabihin pang if you are displeased, hinaharang na nga siya. Seeing, light, enlightenment, liwanag, kaliwanagan, should lead to pagbabagong loob and to obedience. Pag in-apply natin itong kwentong ito sa ating buhay, when life does not go the way you want it, plan, have embarked on, and began, makiramdam sa pangyayari. Makiramdam sa donkey ng iyong buhay, makiramdam sa angel of the Lord. Job 38:36, who has put wisdom in the inward parts, or given understanding to the mind? Siyempre ang Diyos. Ang angel of the Lord. Ang prophet of the Lord. Kailangan marunong tayong makinig, makiramdam. Huwag tayong papalag-palag agad pagka medyo kakaiba't hindi tayo sumasangayon. Makinig tayo. Lalo kung may track record yung tao na siya ang madalas o laging nagiging tama, siya ang dinadaluyan ng pagpapala, ng karunungan, liwanag. Tingnan natin yung history, yung track record, para matuto tayong makinig at makiramdam kahit hindi tayo sangayon agad. Ephesians 1:17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. So, kailangan ng spirit, kailangan ng revelation to know God better. It means we really don't know God that much. So, pag may nagpapaliwanag, papakita ng mga hindi pa natin dating nakikita, magpasalamat tayo. James 1:5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sa neuroscience, the human mind is wired to see patterns.
Not only does the brain process information as it comes in, it also stores insights from all your past experiences. When we subconsciously spot patterns, the body starts firing chemicals in both the brain and gut. And these are what give us that instant sense that something is right or that it's off. So yan yung tinatawag natin na mga naramdaman mo, yung meron kang kutob. Dahil sa karanasan ng ating isip, marunong na siya mag-process. Nakakakita na siya ng pattern. Meron ng mga alarm bells. Kumakalembang ang mga warning pag yung isip natin nakakakita ng pattern. Ay, ang pinupuntahan nito, danger. Ay, ang ganyang usapan, pupunta sa kabastusan. Ay, itong ganitong mga pagbulog-bulong at pagngiti-ngiti, pupunta sa pangungutang. Natatandaan na yun ang brain natin. Wina-warning na tayo. So, dapat tayong makinig. Pag may pattern, ang pagpigil, pagharang sa'yo, ang kabiguan, frustration, ang pain, makiramdam sa pangyayari, sa donkey, sa angel of the Lord. Tulad nun, nakakailang beses ng yung donkey niya umiiwas, gumagawa ng paraan. May pattern na eh. Dapat naramdaman na niya na may nangyayari. Hindi naman ito basta ganito lang. Hindi naman siya dating ganito. So, dapat alam mo na merong danger na pinapasok ka. At sa buhay natin, i-apply natin yung ganyang pakikiramdam. Minsan, hindi mo alam, bakit kaya mabigat ang dugo ko sa tao na ito? Bakit kaya wala akong tiwala sa kanya? Wala naman akong pruweba na hindi siya honest. Bakit kaya may kutob na ako? Kasi bukod sa alam ng utak mo, yung subconscious mo, may mga library yan ng information na pag nakakakita na siya ng pattern, naranasan nyo na kasi, nalaman na niya nung araw pa sa mga karanasan mo, na kahit nalimutan mo, na yung ganitong mukha, yung ganitong ugali, yung ganitong ayos ng tao ay pupunta yan sa sasaktan kanya, natatandaan nyo ng subconscious. Natatandaan ng brain natin. Kaya tayo binibigyan ng warning. Tapos pag hindi ka nakinig sa warning na yon, nagpauto ka pa rin, nasaktan ka pa rin, na 1, 2, 3 ka pa rin, sasabihin mo, ay, kaya pala, parang may nararamdaman ako. Yung mga ganong mga kutob-kutob. Kaya dapat tayong marunong makinig sa ganon. Sigurado naman na itong Balaam na to, kinutuban na sa mga nangyayaring pagsuway sa kanya ng kanyang donkey eh. Kaya lang sobra siyang determined sa kanyang personal interest to go on, kaya hindi siya nakinig sa kutob, hindi siya nakinig sa babala. Proverbs 16:25, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Mag-isip-isip tayo kung saan pumupunta ang mga ginagawa natin ng ating behavior. Proverbs 2:3-5, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as if for silver, and search for it as if for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Though it cost you all you have, get understanding. Sa psychology, sabi, highly experienced individuals tend to compare patterns when making decisions. They're able to recognize regularities, repetitions, and similarities between the information available to them and their past experiences. So all of this, wired yung brain natin para tayo i-protect sa mga possible danger and possible hardships and pain. Do not trust an obsession when it clearly shows or even just remotely suggests ungodliness. And it could mean moral law is being broken or natural law, common sense, is being broken. Psalm 111:10. The fear of the Lord, which we should also read as common sense, yung fear of the Lord, is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. So do not trust an obsession when it clearly shows or even just remotely suggests breaking of natural and scientific laws. Dapat tayong makinig. Pero wala, against common sense yata ito. Against science yata ito. Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, wisdom preserves those
who have it. Dapat lagi tayong makikinig sa knowledge, sa wisdom, common sense. At pagka nagbabangga-bangga yung religious sense natin at common sense, hindi ibig sabihin magkabangga ang Diyos at ang science. Kumisan, ang magkabangga lang yung kakayahan nating unawain at pag-isahin yun sa loob ng ating utak. Psalm 37:23, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Napaka-importante na mag-isip, makiramdam, tumingin sa patterns, sa mga babala, huwag magmaang-maangan, at huwag tayong magbulag-bulagan. Ang madalas magbulag-bulagan yung mga in love, o kaya yung mga very interested in something, yung gustong-gusto mo yung isang bagay, na fixated ka doon, na ibinayad mo na pala ang buong puri mo, buong buhay mo, lahat-lahat para makuha mo lang yon. Hindi mo na-realize because you are fixated on something you like very much. That's why we should be suspicious of the things we like very much. Yan ang magiging weakness natin. Proverbs 6:27-28. Kung ang tao ay magkandong ng apoy, kasuotan niya kaya hindi masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? So mag-ingat-ingat sa paglalaro ng apoy. Katulad ditong si Balaam, naglalaro ng apoy, nakakapaso, nakakasunog. Sa biology, sabi ng natural selection, when faced with danger and need, the careful and more observant species survived, while the less observant likely did not. So yung marunong mag-observe, marunong magbasa ng panganib, marunong makinig sa mga babala, pattern, yun ang naliligtas. Kaya tayo marunong ng pattern. Ano ba yung magulong pattern? Ayaw natin yan. Gusto natin magandang pattern, merong symmetry, merong balance. Kasi pag yung magulo yung pattern, ganun ang pattern ng mga alon na nakakalunod. Yung magulong pattern ng wind, yun ang mga nakakatanggal ng bubong, yung malilipad ka, yun ang talagang dadali ka ng buhawi. Yung mga magugulong pattern ng tubig sa ilog, yan yung pwede kang dala ng agos at malunod. Kasi under normal circumstances, pati galaw ng tubig may balance, may beauty. Ang galaw ng wind, graceful. Ang galaw ng alon, merong choreography. So, nakawire yung utak natin na pag nakakita tayo ng kakaiba, ibig sabihin nun danger. At yung marunong magbasa ng danger dahil nakakakita ng kakaiba ay maliligtas. Halimbawa, kakaiba naman itong kumari natin na to, sobrang magiliw, sobrang mabait, punta dito sa bahay, nagdadala ng leche plan, nagdadala ng mga bulaklak, nagdadala ng mga ulam. Eh yung pala may relasyon na sa asawa mo, no? Kaya kailangan makakita ka ng may pattern. Bakit kakaiba ang pattern nito? Wala na yata ito sa normal. Kasi pag wala sa normal ang pattern, you should read it as danger. Merong sobrang nakikipagkaibigan sa iyong anak na kapitbahay. Yung pala gusto na niyang i-abuse yung anak mo. Yung binibigyan ng laruan, binibigyan ng pagkain, binibigyan ng pera. Mas pangit na pattern na yan, hindi na yan normal. Kaya dapat marunong tayong magbasa ng patterns. At yung ganyang patterns, natatandaan ng utak natin. Natatandaan ng ating subconscious. Kaya iba yung maraming karanasan, yung may edad, marami nang na-exposure, marami na siyang natandaan, kaya wiser na siya dapat. Pero dapat nakikinig. Remember, binubulag tayo ng ating desire, ng great interest. Pagka nakikita natin yung mga dangers na may pattern, ini-ignore natin kasi gustong-gusto nating kunin yung gusto nating makuha. So just do not readily, easily trust an obsession. Because obsessions could carry built-in blinders. Para yung sa isang Pacific Island, yung mga unggoy doon, pag gustong hulihin ng mga tao doon, matatalino yung mga unggoy, hindi nila mahuli. Doon sa island na yun, mayroong mga malalaking coconuts. Ang ginagawa ng mga islanders, gumagawa sila ng maliit na butas doon sa bao ng buong nyog. Yung buo, parang bola. Lalagyan nila ng kaprasong butas at lalagyan nila ng makinis na bato sa loob. Kasi gusto-gusto ng mga unggoy yung mga bato na ito. So, dating si unggoy, sisilipin niya yung butas noong bao, noong nyog. Makikita niya yung magandang kikislap-kislap na makinis na bato. Gustong-gusto niya yon.
Isusuot niya ngayon ang kanyang kamay sa butas. Kasyang-kasya yung kamay ng unggoy sa butas. Yun ang na-perfect na ng mga natives doon na size ng butas. Pagka ngayon na ipasok na ng unggoy ang kanyang kamay sa loob ng butas, dadakmay niya yung bato sa loob, hawak-hawak niya. O pag ilalabas na ngayon niya ang kanyang kamay, ano mangyayari? Hindi niya mailabas. Kasi malaki na ngayon yung kamaon niya, may laman ng bato sa loob. May hawak-hawak ng bato, lumaki na yung kamaon niya. Hindi na niya ngayon mailalabas. At dyan nahuhuli ng mga tao dun sa island na yun ng mga unggoy. Bakit? Ano man ang mangyari, magkamatayan man, hindi nila bibitawan ang bato. Samantalang, kung bibitawan lang niya ang bato, liliit uli ang kanyang kamay, yung kanyang fist, mailalabas niya uli ang kanyang kamay sa butas at makakalayo siya mula dun sa nyug na nakatali. Kasi nakatali yung nyug, hindi niyo pwedeng dalhin yun kaya trap nga yung nyug na yan eh. Mga kapatid, sa buhay natin, ano-ano ng kapahamakan ang sinuong nyo dahil lang ayaw nyong bitawan ang bato. Kaya sabi ni Darna, ding, ang bato. Pero yung bato ni Darna, maganda sa kanya yon. Pero doon sa unggoy, no. Diba? Minsan ayaw nyong bitawan niyang nanliligaw sa inyo yung pala kapahamakan ang susuungin. Minsan ayaw nyong bitawan yung gustong-gusto nyong bilhin na isang bagay hanggang nagkautang-utang na kayo. Anong mga ayaw natin bitawan? Nakapahamakan pala. Dapat nakikinig tayo sa ating donkey. Tulad nitong si Balaam, ayaw niyang bitawan yung plano niyang magbiyahe. Romans 8:6. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Proverbs 11:6. The righteousness of the upright delivers them, but the unfaithful are trapped by evil desires. Kaya ang desire, pagka hindi natin yan kinontrol, tayo ang kokontrolin yan. Just do not readily and easily trust an obsession, because obsession could, in and by themselves, be blinders. Yung mga plano natin, mga gusto natin, sila na mismo kumisan ang pambulag. James 1:14-15. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Kanya-kanyang realities. Test your reality. Test your reality against the reality of your donkey. Test your reality against the reality of your teacher, against the reality of people who are more experienced, more knowledgeable, probably more educated than you. Makiramdam sa events, sa outcomes of events. Sabi sa Matthew 7:18-19 ni Jesus mismo, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Pag maganda ang puno, maganda ang bunga. Pag pangit ang puno, pangit ang bunga. So, kung ang ating nakikita mga bunga ay pangit, pangit ang puno. Tulad nung nagagasgas na yung mga tuhod nitong si Balaam sa bato. Yung ibinaba na siya ng donkey, yung umupo na. Ayaw siyang sundin. Di ba, pangit yung mga bungang nakikita niya? Kasi pangit ang punong pinanggagalingan. Lumalabag sila sa kagustuhan ng Diyos. Of course, hindi naman 100% na pag may bad tree, bad yung fruit. At kung may bad fruit, bad na nga yung tree. Kasi you should leave just a little room for time and chance. Kasi sabi sa Bible, time and chance happens to all. Pero konti lang. Most of the time, pagka bad yung fruit, bad kasi yung tree. Pag bad yung product, bad yung procedure, bad yung method. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Or, every enterprise that is not good, coming from a good intention, done in a good method, is punished with failure. So even failure in our life is a lesson. Ang ating mga kabiguan, ang ating mga pagbagsak, ang ating mga sakit, ang ating mga pagdurusa, lesson din yan. Ibig sabihin, bad fruit yan, may pinanggalingan yan na bad tree. Sa mga pagdurusa natin sa buhay, ano yung mga bad trees na nagluwal sa mga hirap, sakit ng buhay natin, cause and effect. Pagka yung effect ay pangit, bad yung cause.
manuri tayo. At kahit may kanya-kanya tayo mga realities, huwag natin ipagpilitan yung reality natin kung yung reality naman natin ang dinadala sa atin ay kalugihan, kahirapan, kasakitan. Ibig sabihin, dapat tayo magpalit ng reality. Dapat nating makita ang mga bagay-bagay from the point of view of other people who are successful, who are happy, who are convenient, who are healthy. Huwag natin ipagpilitan yung paraan natin kung eto na nga dinadala na tayo sa katakot-takot na kahirapan at kalugihan. Kanya-kanyang pananaw. Pero kung ang pananaw nyo ay nalulugi kayo, lagi, dinadala kayo sa kalugihan, be willing to look at the world, to look at life from other people's realities and points of view. Lalo kung sila ay anointed, lalo kung sila ay blessed by God with enlightenment. Paano to i-apply sa ating buhay? Reviewin, suriin, at hanapan ng application. God bless us all. Heavenly Father, thank you for loving us enough to place roadblocks when we don't follow your will. Open our eyes to see what blinds us with our own selfish desires. Turuan mo po kami na suriin namin ang dinidikta ng aming isip at ang paraan ng paggawa namin ng desisyon. Lord Jesus, give us a humble heart to receive correction and help us to recognize only your voice even when it comes in unexpected ways. Sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang Panginoon. Gracious Father, everything we have comes from your loving hand. Today, with cheerful hearts, receive our gifts as an act of our gratitude and love. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Aking mga kamay, naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tigil, sa salamat na hatid, upang salita niyo ay palaganapin.
give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's the love that the world cannot understand. Love to know, love to give. My love I give unto you. It's a love that the world cannot understand. The love that I give unto you. Dakilang Diyos, tunay na mabuti at maibigin. Lubos ang aming pasasalamat dahil sa araw na ito kami ay tumanggap ng isang mabuting bagay, ang inyong salita. Mga kapatid, dalhin natin ang kapahingahan na kaloob ng Panginoong Hesus at ito rin ang ibigay natin sa iba. Tanggapin natin ang mayamang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus at ang pangunguna ng Espiritong Banal. Ito ang aming panalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Unto